So, ito yung sikat na store. Ayan, ang ganda dito guys. Tignan nyo, diba? Matay na order ko na egg matcha. Tapos may isa pa akong bansang pupuntahan ako saan hindi ko muna i-disclose sa inyo. Ayan, so na-meet ko na yung Grab driver ko. Hello! Oh my God, ang ganda ng room! Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. Actually, repeat na to kasi guys, babalik na naman ako sa isang favorite country natin, which is sa Vietnam, and again sa Ho Chi Minh. Actually, quick trip lang siya, and nag-decide ako na magstay ako doon kahit at least 3 days dahil hindi talaga doon yung pinakapakay natin eh. Ang pupuntahan talaga natin is Cambodia, and ang gagawin natin is tatawid lang tayo. So, sasama ko pa rin kayo sa trip ko papunta doon sa Vietnam kung ano yung mga dapat natin abangan, kung ano yung mga dapat nyong isubmit, kung ano yung mga dapat nyong dali na requirements. So, let's go. Actually, punta muna tayo doon sa mismong bayaran ng travel tax kasi hindi pa ako nakakapagbayad, and mag-check-in na rin tayo kasi 10 o'clock yung flight ko. It's already 7. Let's go. Yan, yung itsura dito. Medyo marami-rami akong tao ngayon dito sa Terminal 3. Alam nyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Isa lang naman kasi may dala akong maleta. Tapos may dala ako dito maliit na parang eco bag. Kasi hindi na mag-cash yung dala-dala ko. Kasi sunod-sunod po yung travel natin at hindi po tayo light packer, heavy packer po tayo. So ngayon, ganun ang gagawin natin ngayon is titingnan natin kung papayagan yung isa nating eco bag kung makakalusot. Or feeling ko, kapag ka hindi pinayagan, baka magbayad tayo ng extra. At least, magbayad na lang tayo. Wala tayong choice. Puro pantalon yung nasa eco bag natin. Pero sasabihan ko sa inyo. Sasabihan ko kayo later. Okay, so nakapagbayad na tayo ng ating travel tax. Actually, dito tayo nagbayad ngayon sa letter D. And kapag kayo po yung turista, is mandatory na kailangan nyo magbayad ng 1,620 pesos. Lahat yan. Walang exemption. Merong exemption kung OFW kayo. Kapag pupunta kayo dun sa place of work. Actually, paulit-ulit ko siya sinasabi every time na meron tayong episode 1. So ngayon, nagpunta na tayo at mag-check-in na tayo dito sa Cebu Pacific. Ayan, let's go! Buti na lang, I'm so happy hindi tayo crowded ngayon dito. Nahihiya ako kung kailan pa naman yung flight natin ngayon. Saka ako ito bubong pimple. O, tignan nyo naman, hinog na hinog. Parang pwede ng pitas eh, no? Okay, finally, tapos na. Nakapag-check-in na tayo. Wala naman tinanong. And actually, pinayagan guys itong eco bag ko. So, nakapagdala ako ng eco bag at hindi tinimbang yung hand carry tapos eco bag. Usually kasi minsan may mga staff na tinitimbang yung ganun. So, ngayon magpunta na tayo sa immigration. Pero, hindi pa kasi ako nakaka-fill out nung e-travel. Ngayon pa lang ako gagawa. So, pakita ko sa inyo. Ayan, going to immigration. Ito is domestic entrance yan. Doon tayo sa kabila. Kapag ka-international departures, sa kabila lagi. O, ayan. Kung gusto niyo magpapalit, meron dito, foreign exchange. Diyan. So, ayan. Kapag ka mag-i-travel kayo, pwede nyo i-scan to or yung link nasa ibaba. Always yan, guys. Mapapasok kayo ng mismong Pilipinas at lalabas. Okay, off ko na muna, mamaya na lang. Bye-bye. Okay, so ngayon pupunta na tayo doon sa airport lounge. Medyo matagal ang ating hintayin dahil ang flight natin is 9:50 yung boarding time. Then 7 o'clock pa lang or something, so 2 hours pa. At isa lang na tayong iisipin. And mamaya, after kong kumain doon, is i-share ko sa inyo kung ano yung mga tinanong sa akin sa immigration area. Actually, may tinanong na naman sa akin sa immigration ngayon. May time na walang tinatanong, may time na wala, na meron, wala, ganyan. So, depende lang talaga sa matatapat sa'yo na immigration officer, no? Though, mabait naman si kuya na nakausap ko na immigration officer. So, explain ko sa inyo later. Parang ang sunod-sunod na tanong niya, parang 5 tanong, guys. Grabe! Kundi 5, 6 o 4, parang ganun. Yan, we're here sa Marhaba. Oh my God! Our lounge is currently having a high volume nakalagay. Sana naman makapasok. Let's see. So, yun nga po, hindi tayo nakapasok dahil punong-puno talaga yung pags. So, let's check kung meron tayong kakainin sa baba. Dahil nagugutom na ako, alam nyo ba? Sabi ko kanina, kakain na ako doon sa labas. Dito sa area na to, yung may mga makdo-makdo na yan. Labas ng transit hotel. Kaya lang sinabi ko, may pags naman. Tapos gagastos pa ako. At least makatipid ako. So ngayon, wala. Baba tayo doon. Sana bukas yung Kenny Rogers. Bukas ba? O kung yung Starbucks at least. Though, sana may makain tayong masarap-sarap, no? Sabi ko pa naman kanina is medyo parang feeling ko kukunti lang yung mga tao. But ang dami pala. Okay guys, so andito na ako ngayon sa Starbucks. And actually, wala nga available dun sa Pugs. Kaya dito na ako kakain ngayon. At ang in-order ko ay syempre venti na iced matcha latte. Then pina-upgrade ko yung milk to oat milk. Then ito, umorder ako ng isang pesto. Then ito, sausage and bacon na mismong bread. Na flatbread. Then ang total bill ko is 479 pesos. So, yun. Babagalan ko na
na lang kumain dito kasi ano oras pa lang, 7:37 PM pa lang. So 9:50 pa yung mismong time ng boarding time ko. So ngayon, share ko naman sa inyo kung ano yung mga kaganapan kanina sa immigration area, okay? So, actually napakadali lang naman. Hindi naman ako tinakot, hindi naman ako kung ano pa mang ginawa dahil ang siste ganito. So tinanong, kung saan daw ako pupunta, sinabi ko Vietnam. Tapos kailan babalik? Sinabi ko May 28. Kasi hindi naman ako ganun katagal sa Vietnam kasi nakita nyo naman, wala namang ganong magagawa sa Vietnam kapag ka ganong kahaba. So, sinabi kong ganun, ang punta ko is Vietnam. Then, magko-cross border ako papunta Cambodia. Tapos may isa pa akong bansang pupuntahan na kung saan hindi ko muna i-disclose sa inyo. Dahil gusto ko, makikita nyo lang sa susunod na vlog after ng Cambodia kung saan tayo pupunta, okay? So, yun. Gusto ko muna manghula kayo kung saan tayong bansa pupunta, okay? So, ngayon, take time to comment, guess the country kung saan tayo pupunta. Dyan sa baba, ilagay nyo lang dyan. So, ganun. Okay, kumain na muna tayo. Then, maghintay na lang tayo dito medyo more than an hour or less than 2 hours. Ganun, okay? Grabe. Gumastos pa tuloy tayo. Akala ko nga noon hindi na ako gagastos eh. Wala tayong choice. Puno yung bags. Kaya kailangan natin kumain. Alam nyo, gusto ko lang i-share kasi ngayon ko lang na-realize na story time, November 2022, first time ako mag-solo travel. Dito din ako umupo sa area na to kasi ito lang yung bukas that time. Then nagpunta din ako ng Vietnam. Ang unang punta ko ng Vietnam, then Malaysia, then Singapore. Yun yung first solo travel ko. Galing, di ba? Umulit tayo dito. Kaya lang, hindi na yun ang ruta natin. Vietnam, Cambodia, then yung isang country nga na sinasabi ko sa inyo na hulaan nyo. So mag-comment na kayo dyan sa baba. Comment nyo na sa comment section kung saan tayo pupunta next. Guess the country. Okay guys, it's already time. Ang oras ay 9:37 na. So 9:50 yung mismong boarding time. So ngayon pupunta na tayo sa gate 104. Gate 104 yung mismong gate namin going to Ho Chi Minh. Let's go. Ayan. Grabe. Alam niyo, share ko lang sa inyo, nahihilo ko ngayon. Ewan ko, siguro masyado akong puyat, ganyan. Tapos, konti lang yung rest ko. So, feeling ko, pagdating natin doon sa Ho Chi Minh, isang mangyayari ay matutulog na ako agad. Then, sa separate vlog ko na lang yung mismong hotel and room tour. Then, separate na lang ulit yung mismong mga other kaganapan. So, rest na muna ako. Ang papakita ko na lang sa inyo is yung Saigon Airport ganaps. Then after nun, I'll rest na muna, okay? Kasi parang nahihilo ko, guys. Alam niyo, parang gumaganon yung feeling. So, ganun na muna. I think need ko talaga ng rest. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa area ng boarding gate. And ayun, as you can see, ayun na, oh, tiga nyo. Actually, hindi ito yung mismong gate number na na-assign sa amin. But, diba, at least, on time tayo. And actually, ang mangyayari is feeling ko madidelay kami ng konti. Kasi na 9:50 na, hindi pa rin pinapapila. Kasi usually, diba, on time nagkakapila na ganyan. I'm so excited na pumasok pa sa loob. Kasi guys, gusto ko na matulog. And kapag ka natulog tayo, ang alam ko, 4 hours or 3 hours yung flight from Manila to Ho Chi Minh. Lalagay ko na lang din sa baba yung tamang flight time. Then after nun is didiretso na tayo sa mismong area ng hotel natin kasi hindi na tayo mag-withdraw, hindi na rin tayo mag-claim ng SIM kasi nakapag-purchase na tayo ng eSIM sa Klook. So yung link nasa ibaba, also you can use my code POLIVAN type of para magkaroon kayo ng extra 5% discount sa lahat ng available sa Klook. Okay, so yun, eSIM, pwede nyo nang i-activate dito pag nandito pa lang kayo sa Pilipinas, but don't turn on the data roaming yet. Then mamaya, kapag kadating natin doon, i-turn on lang natin yung automatic kahit nasa aeroplano tayo, is meron na tayong data. Okay? Ayan na, let's go! Diba, sabi ko sa inyo, delayed ng 7 minutes ang aming boarding time, pero at least sana makarating tayo doon ng maaga. Okay guys, so I got my baggage already and ayan, as you can see, medyo walang tao ngayon dito. And yung area lang namin sa number 5 na conveyor is yun lang yung may tao kasi kami lang yung dumating ngayong oras na to. At safe naman kami and yun. So after dun sa immigration, yung immigration nasa taas. Then bababa kayo para kunin yung clip. Actually parang same setup lang sa NAIA, di ba? Nasa taas yung immigration, pagka dadating kayo din bababa kayo dun sa conveyor area or dun sa parang baggage belt. And magbubuk
na ako ng Grab after nito. Actually, meron dalawang option. Pwede kayong mag-Grab at pwede kayong mag-Gojek. Yung Gojek, murang application sa kanila yon. Kaya lang, mas gusto ko yung Grab kasi sa Grab, andun na mismo yung mga details ko ng card and etc. Okay, so mag-CR lang ako saglit kasi may CR dito. Syempre, kung gusto nyo mag-CR, then let's go na after. If ever nga pala kung gusto niyo na mas komprehensibong travel vlog ng airport arrival dito sa Tan Son Nhat International Airport, is panoorin niyo na lang tong video na to sa playlist to ng Vietnam Ho Chi Minh. Naka-upload ko lang yan nitong taon na tong 2024. And yun, dyan tinuro ko dyan kung saan mag-withdraw, kung saan pipick upin yung mga SIM card. Ngayon kasi nag-eSIM na ako kasi guys, finally, eSIM capable ng ating cellphone. Yeah, okay. So, let's go out. And ngayon mapakita ko sa inyo yung side na to. Pwede kayo dyan bumili ng mga tobacco. Tapos may duty free doon. Yan, di ba? Duty free. Yan. Ito yung Manila. Yan yung Manila. So, bye-bye! Punta na tayo doon sa area ng labasan. Okay, so nasa labas na tayo, arrivals for area. So ngayon, gusto ko ipakita sa inyo muna na dito sa side na to, as you can see, mayroon dyang area na kung saan nagbebenta sila ng SIM card, tapos yung mga taxi, ganyan. And actually, pwede kayo mag-Grab na lang at Gojek. For me, at least yun, meron ng flat rate, hindi na kayo matataga, ganon. Tapos ito, may BIDV dito, dyan ako nag-withdraw. Kaya lang ngayon kasi hindi ako mag-withdraw dahil mayroon pa ako natitira ng Vietnamese dong, okay? So pwede nyo gamitin dyan yung GCash card nyo or GoTime card. Yun ang maganda. Actually, nangunguna yung GCash card kasi sa lahat ng mga travel vloggers kong friends din, yun din ang kanilang ina-advise sa akin. Dati kasi BPI yung ginagamit ko, diba? Pero ngayon guys, use GCash card or GoTime na card. Okay, so nakabook na tayo. So nabook natin ay magkano ang halaga? Papuntang Citadine sa Regency. So 125,000 dong. 125,840 dong. So yun, nakalagay na dito conversion sa baba. So mas makakatipid ako for sure compared sa mag-taxi ako dito. Let's wait. Ayan, so na-meet ko na yung Grab driver ko. Hello! Is it Xin Chao? No. Xin Chao? No. Okay. Kung ano na sinasabi ko, baka sabihin nito, ang weird naman. What is hello in Vietnamese? Oh, yeah. You don't know? Okay. Napapalaban na naman po tayo. Okay. So, ang price nga nito, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ilalagay ko dito sa baba. Ay, naku, ang init. So, dati, isa medyo... What? Kong Chao. Kong Chao? Kong Chao, okay. Yun daw, Kong Chao daw. So, ngayon ay hindi tayo nalito. Nakita nating mabuti kung saan tayo pipick upin dati. Medyo may mga konting hindi pagkakaintindihan. Alam niyo na yon. Kapag ka kunyari ay andito tayo o andun sila, kasi hindi mag-connecta. Ganon. Actually, pinupurong katagalugan ko para naman hindi naman kahit pa paano maintindihan, di ba? Yun, okay naman, mabait si kuya. And tinuturuan niya ako ng mga iba't ibang salita. Na ngayon ay ako'y magta-type sa ating application para tignan ko ano ang salita nila. Sa salita natin na salamat. Dami ko sinabi, no? Okay, so nakarating na ako dito sa hotel ko, sa Citadines o Citadines. Tatanungin ko sa staff ko ano yung tamang bigkas dito. So, ito na tayo. District 3 to. Actually, medyo naligaw ako. I mean, medyo finigure out ko kung paano pumasok dito. Ako po ay mag-share sa inyo ng aking tinuluyan dito sa Ho Chi Minh City, dito sa Vietnam. And actually, quick stay lang yung ginawa ko dito. But, super na experience ko lahat. Aside from nag-swimming ako sa swimming pool, ayan, medyo spoiler yung part na yun. So, andito po ako ngayon sa Citadines Regency, Saigon. At ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano nga pinagmamalaki ng hotel na to, ang hotel features, ang room features, and etc. Okay? So ngayon, ito po ay naka-locate sa District 3 sa Ho Chi Minh City, sa Saigon, and you can reach this via Grab or Gojek. Okay? So from airport, pwede kayong mag-pin lang ng Citadines Regency Saigon. Okay? So ngayon, let's go as I tour you around dito sa property. And share ko lang sa inyo, kahapon pa ako nag-check-in dito. So ngayon is i-flashback natin ang nangyari simula hapon. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa check-in area. And actually, ito yung reception. First floor. So, ayun yung itsura. So, si Kuya ay nandyan. So, actually, midnight arrival tayo ngayon eh. It's already, anong oras na ba? It's already 1:02
a.m. Vietnam time. So sa Pilipinas, 2:02 to. Kasi ahead ng 1 hour yung Pilipinas. So, ba't parang feeling ko doon yung restaurant? Excuse me, is that the area where breakfast? Yes, this is start from 6:30 until 10. 6:30 to 10. Okay. Yan, 6:30 to 10. Ito na lang nahanap natin. Akala ko hindi natin mahahanap. So, tignan natin kung ano to. Mayroon silang personalized private tour dito. Tapos mayroon silang mga papamphlet at brochure dyan. Kumuha tayo para makita natin. Tapos basahin natin mamaya kapag ka nandun na tayo sa room. You will stay with us for 2 nights from 9 until 11 of May. Yeah. May I have your email here and your signature? Okay. Email here. Yes. Yeah. Yes, thank you so much. This ID and password Wi-Fi for the room. Okay. This is the key to use for the elevator and the room key, and you can use this one for the electricity in the room. You can put in the socket. This one. Okay. Yes, this one. Yes, sir. So, the breakfast time is 6 to 10. Yes, 6:30 to 10 a.m. Thank you. Ayan, so ang nai-assign sa atin na room ay sa 7th floor, 706. Let's go. Ayan, pasok tayo. Ito yung itsura ng elevator nila. And actually, feeling ko top to. Tama, 7. Okay, let's go. Ayan, tignan nyo. Sa 12th floor, may fitness center, may laundry area, residences, sauna, at swimming pool. So, 2nd floor to 11th floor, yung residences area, and 1st floor is reception, lobby, and restaurant. Walang katakot-takot. 7, ano uling room? 706. Dito. Okay. Nakakatuwa lang na malamig. Malamig dito sa lobby. May mga hotel kasi na hindi malamig. Ngayon lang ako nag-hotel dito sa Saigon na maganda. So usually budget hotel ako dito. Kung makapansin nyo. Ay hindi. Nakapag-hotel pala ako na maganda dito. Yung in-attendan kong TikTok event. Ba't di ko siya na-video for YouTube? Kasi syempre TikTok event yun. Tapos mag-YouTube ako. Grabe naman. Ayan. So ito yung aking room. 706. Ay, okay. Let's make pasok. Ay, ayaw. Ayaw. Ba't ayaw? Tama naman. Ba't ayaw? Oh my God, ang ganda ng room! Literal na maganda! Ang ganda ng room! Ang ganda! Grabe, ang ganda. Hindi ko in-expect na ganito. Like, legit. Sige, papakita ko sa inyo. Wait ito, tignan nyo. Wow! Grabe, ang ganda! Parang na siya buong bahay. Wow! Okay, sige, hindi ko na muna iikutin tong room. Gusto ko is parang blind room tour to. So, kumbaga, kung ano yung makikita ko, kung ano yung magiging reaction ko, ay makikita nyo personally, okay? So, syempre, dito sa area na to, inilagay ko siya yung keycard. Then, ito yung ilaw to, feeling ko. O, ayan, ilaw na to. Tapos ito, pa-do not disturb at malinis siya. Pwede do not disturb natin. Tapos ito yung aircon. Siyempre, ito todo natin yan. Gusto natin nasa malamig tayo na aircon. Tapos fan speed. Ayan, nakatodo. Dito, ang sasalubong sa inyo is kitchen area. Diyos ko, pwedeng magluto. Ang galing naman. So, ito, ano to? Sapatusan. O, ayan, nilalagyan niya ng sapatos. Tapos, ito, ref. Grabe! Ang ganda! Hindi ko in-expect na ganito kaganda. So, ayan o. Itong area na to is yan naman ang kainang section. Tapos, ayan, diba? Meron ditong laundry area. Kahit pala hindi na ako mag-laundry dun sa floor na yun, meron pala dito o. Diba? Pwedeng isuot natin kung ano yung mga gusto nating isuot kasi meron silang pa-laundry dyan. Tapos, ayan, meron ditong lababo. So, ayan. Plus, meron ditong malinis na sponge. Ang galing Tapos may pa-soap dyan. May mga laman ba to? Walang laman. Kala ko may laman. So, ayun yung lutuan. May microwave. Then, dito ang sala. Diyos ko, ang sala, ang ganda. Ang ganda-ganda ng sala. May pa-TV dyan. Meron dyan pa-speaker. Tapos, Diyos ko, may sofa. Tapos, may pa-letter dito. Mamaya ko yun babasahin. Tapos, ayun, may pa-fruit. May pa-fruit. Tapos, may pa-envelope. Tapos, meron pa tubig. Tapos, may pa tea. Then, dito sa side na to. Wow, ang ganda! Ito yung kanilang CR or toilet. Yan. Diba? Makikita nyo dito, meron ditong pailaw. Ayan, may pailaw. Tapos, dyan, meron dyan mga baso-baso, ganyan. Tapos, dito meron dyan pa-towel. Tapos, dito ito maliligo. Ayan. Meron silang provided na shampoo and conditioner. I mean, shampoo siya pala. Tapos, bath gel. Hindi pala conditioner. Then, may bidet. Yan ang gusto natin. Bidet. Merong switch dito ng hot water. So, ay, hindi. So, dito tayo. Paano buksan to? Iba din ang aircon dito, makakatuwa So, ito todo natin yung aircon. Dito lahat dapat nakatodo. Kaya lang, super laki nitong room. Ganito yung mga may time na kinatatakutang room. Yung napakalaki. Gusto ko kasi nakikita ko lahat. So, ang daming ikot-ikotin kasi sa super laki. So, ito sa side na to, meron dito working area. So, ayun, may pasalamin dyan. Tapos, ito ay light. Saan natin? Diba? Ano to? Ayan, pang internet. Okay. Tapos, may pa-cabinet dito. Ang ganda naman ng cabinet ko. So,
So, ito yung tsura ng cabinet. Ay, yan. Kompleto, oh. Merong pa ano dito sa cabinet. Merong pa plancha, pa flat iron, may papayong. Ang dami, oh. Meron pa laundry bag, merong pa luggage rack, pa tsinelas. Ganda. Actually, bala ko sana bukas pa ako mag-room tour. Kaya lang, tinutour ko na din sa sarili ko. So, isama ko na kayo. So, dito may pa laundry bag, tapos may pa hair blower, tapos listahan ng kung gusto niyo magpalaba, tapos safety deposit box. Okay? Tapos may extra ditong chair dyan, tapos doon ay meron dun sa babang trash bin, tapos ito ng extra lalagyanan. Then ito yung bed. Grabe. Ganda ng bed. Ganda. Isipin niyo, solo ko lang tong room na to. Nakakatuwa. So ito, meron ditong pa TV. Tapos, ayan, oh. Yung area na to ay lalagyanan ng kahit anong ilalagay mo. And dito sa side na to is yung pa-bed. Queen size bed to, hindi to king. Then dun sa side na yon is may pa-ilaw, may pa-flashlight, telephone, and etc. Okay? Ang ganda ng view, oh. So ito, tomorrow, makikita natin. Ang ganda, ang laki. Hindi ko in-expect na ganito yung room. So sa dulo ng video na to, i-explain ko kung magkano tong room na to at kung saan ko na-book. Okay? Grabe. Ang cool. Natutuwa ako. So, ano pa ba ang gagawin natin dito since na-tour ko na kayo sa paligid? So, bukas is ipapakita ko sa inyo ano ang mga maganda pang pwedeng gawin, okay? Dapat maglilibot ako bukas pero susulitin ko to. Kasi ano lang to guys eh. Actually, binook ko lang tong mismong Vietnam tour na to. I'll be transparent sa inyo guys. Kasi di ba pupunta nga tayo ng Cambodia. So parang sinabi ko, parang hindi ko kaya na pupunta ako sa isang bansa na hindi man lang ako mag-i-stay. So sabi ko dito, mag-short stay ako. Actually, nasayang na nga yung kaninang mga hapon at gabi dito. Kasi syempre, madaling araw nga tayo dumating, di ba? So ito, mayroon tayo dito sa Citadines. So ito. Ang ganda, nagagandahan ako. Legit, ang ganda talaga niya. Parang buong bahay, buong apartment talaga. Okay, so tomorrow ko papakita sa inyo mga iba pang amenities, features ng hotel mismo. Hindi lang itong room. And bukas, possible din na ulitin ko ang mga ibang kaganapan dito. Wait, hindi ko para ito nakikita. Papakita ko sa inyo kung may laman. Wala. Ano may laman? May palutuan. May palutuan. Pero hindi ako luluto. May breakfast to eh. Oh, ang galing, kompleto. Kompleto, guys. Oh, may pa-kutsilyo. May pa lahat. Ay, kompleto. Oh, kompleto siya. Mga, plate ala. Plate ang wala ako nakita plate. Ito, oh. Wow! So, meron pa ganun. So, feeling ko ang ilalagay ko na lang dito bukas ay barley. Pero nagba-barley kasi ako, guys. So, yung barley na ilalagay ko dyan. Kasi hindi naman ako nagawa. Hindi din naman ako umiinom. Di ba nakikita nyo, hindi ako umiinom. So, barley na lang ilalagay ko doon. Okay, so sasabihin ko na sa inyo ang aking puntos o ang aking rating sa room pa lang, guys. Kung 10 out of 10 yung pinaka-perfect. Above 10 to. Kaya kong rate ng 100 out of 10 kasi ang ganda talaga. Wala na akong i-ask pa. As a solo traveler, this is too much. This is too much, guys. As a solo traveler, actually, dapat nga maliit na room lang dapat. Pero, okay yan. Deserve natin. Kasi, today, like today mismo, guys, habang binibideo ko to, marks our 4th anniversary. Okay, 4th anniversary ng ating pagva-vlog at pagko-content creator as a full-time content creator. So, yun. If ever kung nakaabot kayo sa part na to, is mag-comment kayo ng Happy 4th Anniversary, Ivan! Diba? Inutusan ko na naman kayo. Grabe. Puro ako utos sa inyo ng pa-comment, diba? So, yun. Feeling ko deserve natin to as a celebration. Tama! As a celebration! Para ma-justify natin ang pagkuha ng ganitong kalaking room. Galing! Naipasok natin yun! Okay, so ngayon ay na-rate ko na siya sa inyo ng 100 out of 10. O, diba? Ano na yun? Kakaiba na yun, diba? So, magre-rest na muna ako kasi parang hindi ako inaantok ngayon, diba? So, inaantok talaga akong tunay. So, tomorrow na lang tayo magkita-kita kasi magbe-breakfast pa tomorrow. Dahil sa isang araw, hindi na din ako makapag-breakfast dahil maaga din ako check out. Dahil pupunta na tayo ng Cambodia sa 11. Kasi ngayon po ay May 9. Okay? So, kailangan natin sulitin bukas. Feeling ko sa mga bandang 9 a.m. o 10 a.m. tayo magbe-breakfast na lang para naman okay, diba? Bye-bye! See you tomorrow. See you later kasi anong oras na pala? It's already 1:16 a.m. Okay, good morning guys. So ngayon, it's already 8:30 a.m. At syempre, kahit hindi tayo morning person, kakain tayo kasi free breakfast. So kailangan natin bumaba at least papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung ino-offer nila na breakfast dito sa Citadines. Regency Saigon. Regency ba? Regency. Ang hirap na hirap pa rin dun sa pangalan. So, tara na dun sa baba para mapakita ko sa inyo. Okay? So, okay, let's go! Ayan, tara na. Saan ang lagay ng tape ko sa breakfast buffet area ay hindi
traffic. Ay, patay sa mga. Let's go. Nakakatuwa ang tahimik dito. At alam niyo, to be honest, so far, since yung ating na mga tinuluyan before ay villa dun sa Phuoc, ito yung mismo hotel na pinaka nagagandahan ko dito sa Vietnam. Like, pinaka talaga. Hindi talaga siya exage. Pinaka talaga. Though hindi ko alam kung mayroon pa magandang ibang hotel. Pero so far sa mga napag-stayan ko, ito talaga. Yan yung breakfast buffet area. Okay. Let's go. So, ito yung breakfast dito. And as you can see, may tomato, tas may gulay. And then dito naman ay, wow, ano to? Fish cake and rice. Kaunti ng rice nila dito. Tapos ito, walang name. Tapos ito, beef tongue. Tapos ito, grabe ang social ng pagkain nila. Social! Oh, di ba? Tapos ito, ang mga gusto ko, ayan, sausage, bacon, tapos, as you can see, french fries. That's what I love. Tapos yan, mga bread. Di ba? Oh, ang sarap. Tapos ito ay soup congee. Then ito, egg station. Pwede ka mamili kung over easy, sunny side, scrambled, and poached egg. Then, ayan, salad. So, ito naman ang kanilang breakfast. I mean, mga fruits and vegetables. Siyempre, magkapatalo ba tayo? Ang una natin kukunin ay bacon. Usually naman, bacon naman lagi ang una natin kinukuha kapag merong breakfast buffet. So, kumuha tayo ng dalawang sausage. Sausage. Tapos, parang hindi ko type yung ham. Parang medyo dry yung ham nila. Potato wedges. Okay? First, kuha. Ngayon, kumuha tayo ng mga nandito na. Actually, hindi ko alam kung ano siya. Kukunin ko lang kasi feeling ko masarap. Then, shepherd rice. The best. Ay, beef tongue. Okay, sige, tikman natin itong tang ng beef. So, let's get fish cake naman. Nakita fish cake nila pabilog. Then rice. Isang scoop lang tayo ng rice ngayon. Parang sunod mag-rice. Plus, itong mga nandito. Vegetables. Sige na nga, kumuha na nga tayo ng fruits and vegetables. Though, parang alam ko yung kamatis, fruits siya, hindi siya vegetable. Tapos may ayan din dito ng cereal. Ayan, pwede kayo mamili 3 types. Then, ito yung drinks. So, kumuha tayo ng drinks. Actually, kunin natin parehas para matikman natin. Isang orange, tapos isang parang feeling ko iced. Kaya parang konti na lang ang laman niya. And time check, 8 o'clock pa lang, hindi pa ito na. Sana, feeling ko na-refillan naman nila ito. Ayan, so ito yung kinuha natin. Actually, konti lang yung kinuha natin. Like, tomato, fish cake, and tulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina. Tapos ito yung meat. Ayan. Meron tayong sausage, tapos may bacon, tapos may potato wedges na parang french fries. Okay, tapos dalawang uri ng drinks. Diba? Ayan. So, hintayin na lang muna natin over-easy natin egg plus yung mismong soup. So, ayan guys. Order ako ng parang soup nila. Ayan. Makikita niyo meron siya parang itlog ng pugo, halo-halong meat, tapos mga herbs. Sabi ko kinuha. Asa mag-isa lang. Tinignan naman na yung feeling ko. Para na yun. Nagtakaw naman ito. Pero okay lang. Tikman natin itong beef tongue. That's some curry. Fish cake naman tayo. Parang siyang hinimay-himay na fish na may potato. Ang sarap ng sausage, oh. So, alam nyo, tinikman ko itong drinks nila. Lasang literal na sito sa atin. Pero hindi to sito. Parang DIY nila to o homemade, I mean. Sarap. Itong isa, orange juice talaga. Parang talagang katas ng orange. So far, sa lahat ng pagkain, since meat lover ako, gusto ko ito. Ang sausage, tapos itong fish cake. Kaya siyang mashed potato na meron siyang fish. Tikman natin yung sabaw. Sarap. At yung sabaw nila. Kasi diba usually kapag meron mga sabaw sa ibang countries is parang hindi natin type. Pero ito type ko siya guys. Para siyang counterpart ng mami sa atin.
Hello guys! So ngayon it's already 12:58 AM. Actually nakatulog ako kanina, nagising na ako ng madaling araw. At nagla-laptop ako ngayon at gusto ko lang i-share sa inyo yung speed test nitong mismong hotel ko. At tignan nyo, hindi ko in-expect. So, tignan nyo. Grabe, ang dumi naman ang monitor ko ngayon. Nakakahiya. So, ayan guys, tignan nyo. Oh, 300 Mbps plus. I mean, 300 plus Mbps. Oh, yung download plus yung upload. Grabe, ang bilis! So far, ito yung pinakamabilis na aking nakuhang bilis ng speed ng Wi-Fi sa Southeast Asia. Joke, hindi pala. Parang umabot ata ng 600 doon sa Singapore na hotel ko before. But at least second to. Ang bilis guys. If ever kung yun ang gusto nyo, may work area dito tapos ganito kabilis internet tapos napakalaki pa ng mismo area. Worth it talaga siya. Grabe. As a person na laging nag-upload ng video sa Google Drive, very plus points to sa akin. So, the best. Since mag-check out na ako pa maya-maya kasi it's already, ayan, 1 na nga ngayon, no? Ayan. Di ba sinabi ko sa inyo kanina 12 something pa lang, ngayon 1 na. Eh, bibigay ko na sa inyo yung quick verdict ko. So far, actually, hindi siya so far kasi papacheck out na ako. Nag-enjoy ako dito kasi ang ganda, ang laki. For the price of 5,000 pesos per night. O yan, di ko pala sa inyo nasabi kung magkano dito. And also, yung hotel link nasa ibaba, guys. And also, you can use my code PaulIvan5 off para maka extra 5% off discount kayo pagka binook nyo to, okay, via Klook. Nag-enjoy ako at nagandahan ko yung location. Though, hindi to sa District 1, kasi sikat na sikat po na area dito sa Ho Chi Minh is District 1, 2, 3 kapag kayo ay maghahanap ng hotel. Ito, District 3 ito located. But at the same time, ang mura lang naman ng Grab going to different places dito. Hindi pa lalagpas ng 200 pesos. Okay, paano pa kapag kami kasama kayo, diba? So, mas mababa pa. And yun, nag-enjoy ako kasi maganda yung mismo hotel. Actually, apartment nga ang tawag dito eh. So, maganda siya. Yung service, okay. And at the same time, yung buffet food, I love it. Location, very great. May malapit na Circle K dito o counterpart yun ng 7-Eleven sa atin. At the same time, meron din ditong napakalapit na KFC sa baba, okay? So, yun. The best siya for me. So far, ito yung the best hotel na nakuluyan ko dito sa mismong Ho Chi Minh, okay? Kasi, grabe, napakaganda talaga. And at the same time, is malamig ang aircon kasi yun ang pinakagusto natin. And kompleto ng amenities. And laman itong mismong hotel room, okay? So, yun, I highly recommend this one if ever kung gusto nyo again i-book. Yung link is nasa ibaba. And also, you can use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% of discount kapag i-avail nito sa Klook, okay? So, yun, maraming salamat. Click nyo lang yung subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And feel free to comment your thoughts down below, okay? Maraming salamat. Yan lang. Thanks! Hello guys! Tayo ay pupunta sa iba't ibang restaurant or should I say mini resto dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Actually, ilang beses na ako nakapunta dito sa Vietnam. Lagi ko naman binabanggit sa inyo at parang natikman ko na karamihan sa mga type of food nila. Though hindi pa talaga lahat na lahat, but meron na kung na-research kagabi na kung saan parang first time ko siya nabasa at narinig at nakita. At ito ang tinatawag na Com Tam. Com Tam is parang broken rice nila. So, ito yung fact about that Com Tam. So, basahin nyo na lang. And nakita ko na parang, ngayon kasi gusto ko talaga ng rice. Kasi dito sa Vietnam, guys, more on noodles and vegetables. Ganyan. So, parang ngayon gusto ko ng rice. Ganyan. So, parang tignan natin. And maganda pa yung restaurant na na-research ko dahil Michelin star siya. Kumbaga talagang inawardan siya ng kataas-taasang hukuman. Kataas-taasang something na meron talagang say na magbigay sa isang restaurant na masarap. Kapag ka Michelin star resto is ibig sabihin masarap. So, ngayon, let's go. So, ang pupuntahan ko lang dito para dito sa video na to is 4 lang na resto or mini resto or 5. Depende. Ti-take out ko na ng iba kasi hindi ko talaga kayang kainin lahat to. Mag-isa lang ako, guys. Okay? So, let's go doon sa ating first resto at mag-book na tayo ng Grab bike. Kasi, syempre, dito tayo sa Vietnam. So, we will grab bike. Guys, so ngayon, pababa na tayo. And, nag-book tayo ng Grab papunta doon sa, wait, kalimutan ko. Com Tam Bac Yen. Okay? So, ang babayaran ko sa Grab is 26,000 dong. So, just in case na gusto nyo malaman kung magkano yon yung conversion, nilagay ko na lang dyan sa baba. Then, ayun na. Gusto ko pakita sa inyo tong hotel ko. Tingnan yung paligid. Ang ganda. Ganda. Best talagang decision ang mag-hotel tayo na hindi tayo magtipid ngayong trip natin na to para ma-relax. Okay? Let's go! Ayun na. Lalabas na tayo. Hello! I'm coming! Here! Here! Okay, so let's go. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa sikat na kainan ng Com Tam. So ayan, so you can see, ito yung pangalan. Ayan.
Okay, so let's eat. Yun yung Pomta menu. Ayan, nakikita nyo ba? So, let's choose. Yung bestseller na piliin natin, yung pinaka-cool. So, ito yung sikat na store. So, yung name lalagay ko na lang sa baba. So, since 1995 siya. So, ayan yung menu. I-post nyo na lang. So, feeling ko ito yung ordering ko. Itong 145,000. Yung number 1, nakikita nyo naman, 76,000 siya. Parang pork siya. Tapos ito, 88,000. Then this one is 100,000. Itong nasa baba is 88,000, chicken siya. Then, ang kukunin natin itong mix. Though, hindi pa kasi ako talaga nagla-lunch. Plus, parang gusto ko na yung the best. Yung matikman ko agad muna. Nakalimutan ko pala magdala ng mic. So, sana marinig niyo ako hanggang mamaya. Hindi pala yung nakalimutan ko. Grabe. Nabigla ako, kaka-order ko pa lang after 1 minute ata. Dumating na lahat, oh. So, parang feeling ko meron siya longganisa doon. Tapos may egg. Then, halo-halong something. Thank you. So, nabasa ko sa Google, ang broken rice pala na to ay sumikat dahil sa mga farmers na hindi na ibebenta yung rice. Ginawa nilang broken rice. So, hindi naman siya parang tutong. Akala ko tutong yung itsura niya. So, let's taste it. Plus, aside from that is, order din ako nito. Parang Chico nila to eh. Di ba meron Chico tayo sa po? So, yun yung nakalagay doon sa pangalan. Tapos, yung itsura kasi parang Chico yung tingin ko. So, tikman muna natin to. Oo nga, Chico nga. Sarap. 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 Kung hindi ko alam kung magkano to, wala kasing pressure. Baka mamaya mahal nito ah. Ang sarap! Okay, so kumuha na tayo dito ng kutsara. Tapos, tinidor. Yan. Okay, then kainin na natin tong ating lunch. Thank you Lord for this wonderful, masarap na pagkain. Picture muna natin, pang Instagram. Okay guys, so nasarapan ko siya. And actually, hindi ako nakapag-video kanina doon kasi after kong maubos is busog na ako. So parang feeling ko gusto ko na lang tumahimik, ganon. So, i-rate ko siya ng 9 out of 10 kahit Michelin star siyang resto. Feeling ko fair naman yung 9 kasi masarap naman mismo yung food. And feeling ko kaya hindi din perfect score yung naibigay ko kasi meron akong hinahanap na lasa na nalalasahan ko sa mga ibang Vietnamese food na hindi ko sa kanya nalasahan. Like, purely parang sweet kasi lahat yung nalasahan ko sa kanya. Parang feeling ko yung alat siguro ang hinahanap ko. Kaya hindi perfect yung naibigay ko. Pero at least, di ba, okay na rin yun. And I highly recommend it. Kahit first time ko pa lang siya na-try, parang for me, para makompleto nyo yung Ho Chi Minh trip nyo, yung tipong Vietnam taste buds nyo, ganyan, is i-try nyo yun. Kasi nakikita ko sa TikTok, highly recommended din yun. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya natatry before, but at least na-try ko na ngayon, okay? So ngayon, worth 81,000 dong is tayo naman ngayon ay pupunta sa isang sikat na kapihan dito sa mismong Ho Chi Minh, sa may Hanoi. Meron ba sa Hanoi o Ho Chi Minh lang? Which is yung Little Hanoi Coffee. Actually dito, meron siyang 3 branches. And hindi ko na isa-isahin kasi hindi ko naman alam yung mismo mga address. But, yung mga pinupuntahan ko before, kung napanood niyo yung previous previous Ho Chi Minh vlog ko na kasama ko yung mother ko, so ilalagay ko dito yung playlist. Hindi ako dyan pupunta. Sa ibang branch naman ako. Para naman na something new naman yung mapuntahan ko, ganyan. So, normally, sinasakyan ko dito is motor, yung parang ganyan. Kasi sikat na sikat nga dito yung motor, diba? Ay, nakikita nyo naman sa paligid ko. Kaya lang, masyado ako naiinitan na. Hindi yung naiinitan na pinakapawisan. Nakita nyo, hindi naman ako pawis, diba? Kaya lang, grabe kasi init ngayon dito sa Vietnam. Yung parang ang sakit sa ulo. Ganong level yung nararamdaman ko. Kaya, might as well na nag-book na lang ako ng Grab car na hindi din naman ganun kalayuan yung yung babayaran ko mura lang and hindi kalayuan yung mismong destination. Okay? So, ang dami kong sinabi. Let's go na. Okay guys, ngayon dito na tayo sa ating next stop sa Little Hanoi. Ayan, new branch to. Ngayon let's go up. Ayan. So dito yung entrance. Wow. Okay. Panik tayo. Yung mga Little Hanoi branch to. Kailangan tapanik pa. Wala silang first floor. Ayan, ang ganda dito guys. Tignan nyo, diba? Ayan yung itsura ng menu dito. Makikita nyo meron dito white bread, deep creamy egg. So, 60,000 lang siya. So, ito yung drinks. Signature drinks nila, egg coffee, egg cacao, egg matcha. So, pag-iisipan ko egg cacao or egg matcha. Dahil yung coffee, hindi ako pwede dyan. May regular coffee din sila if gusto nyo guys. Ayan, Vietnamese black coffee, 35,000. May fresh fruit din sila. Tapos ito may mga tea. And ayun may mga food add-on. Tapos toast. Actually, feeling ko ang orderin natin ngayon itong banana toast. Then, egg matcha. Yeah. Or egg cacao.
Let's think muna. One iced egg matcha Okay. and banana toast. Okay, banana toast. That's all. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Okay guys, namatay na yung order ko na egg matcha. Ayan yung itsura. So guys, tas ang lasa ng matcha sa kanya. Like, yung matcha niya may pagka parang flower yung lasa. I'm so excited to taste this again sa Japanese soup. I mean yung matcha. Sarap. Ayoko sanang haluin eh. Pero haluin ko din. Baka mag-iba kasi lasa. Ang sarap niya. So, if ever, kung nag-iisip kayo kung yung lasa ng egg sa egg coffee, egg kakao, egg matcha is malansa, hindi siya malansa. Guys, never. Hindi naglasang ganun ever. Hello guys! So I'm back after that quick food trip and actually, di ba sinabi ko sa inyo 4 or 3 restos yung aking pupuntahan? So, na-cut short kasi yung ating quick food trip dahil due to valid reasons. So, number 1 is guys, bigla akong nahilo. Like, nahilo talaga ako literally. Kasi, di ba, nag-grab bike ako. Dito kasi uso kasi dito yung parang angkas-angkas ganyan. So nag-grab bike ako, tapos after ng grab bike is ang nangyari is nahilo ako. Like nahilo talaga ako dahil sa init. Kasi ito po ay to be exact, ay finifilm ko tong video na to noong May 10, 2024. Ito yung kasagsagan ng init din sa Pilipinas. Like sa Pilipinas, super init. Kahit sa ang parte ng Pilipinas, mainit ngayon. Nakikita ko din sa social media, di ba nga, galing ako ng kung saan sa pang lupalop, ganyan. Then, dito sa Vietnam, mainit din. So, ang inisip ko kasi is, aside from affordable, yung mag-grab bike, is parang inisip ko, para ramdam na ramdam ko talaga yung vibe ng Vietnam kasi uso ang motorbike dito, di ba? Binanggit ko din kanina sa inyo na madami talaga dito mga motorbike, ganyan. Though, nung nandun ako sa Little Hanoi, so parang nahihilo ako guys, yung parang ganyan, no? Ganyan, yung gumaganyan na yung paningin ko, yung parang ganyan. So, natakot ako kung nakikita niyo sa previous clip, medyo parang hindi na ako ganun ka-energetic. Kaya, nag-decide ako na hindi ko na itutuloy yung pagpo-food trip. At the same time, busog na din kasi ako dahil doon sa pinuntahan natin, yung kinainan nating broken rice, nabusog na ako doon kasi ang dami din nun. Then, yun nga, nahilo nga talaga ako. Tapos, isa sa reason is, nasanay kayo sa akin na super energetic ko sa video, which is totoo. But hindi lahat o hindi lagi na energetic ako naman, di ba? So, parang sinabi ko, hindi same amount yung energy na nabigay ko dun sa una tapos hanggang sa dulo. So parang siya, parang sa volume. Alam niyo yung sa volume, yung from level 1 to 100. Ang nangyari, level 100, papababa ang nangyayari sa energy level ko sa video dun sa quick food trip. So dapat separate yung airport arrival na vlog tapos separate din to. But pinagsama ko na siya kasi parang feeling ko napakaikli. So yun, pasensya na po at hindi ko siya natuloy-tuloy dahil nahilo ako and solo travel kasi ko, diba? And ang inisip ko magpahinga na muna ako kasi kapag hindi ako nagpahinga at tuloy-tuloy, yung hilo na mangyari sa akin is grabe. Hindi pwedeng mahilo ako ng mahilo lagi dahil after nito is actually during na finifilm ko to is it's already 11:48 PM. Tapos bukas ng alas 8 ng umaga is pupunta na tayo sa Cambodia. So pupunta na tayo sa Cambodia. Kaya parang feeling ko okay, I need to rest na. Masyado na akong nagvi-video, masyado na akong madaming ginagawa. Kaya kailangan ko na magpahinga muna para energetic tayo pagpunta ng Cambodia. And at the same time is pagka pinuntahan pa natin isang bansa na pupuntahan natin, or should I say babalikan. Okay? So yun, pasensya na natapos na tong vlog na to. So yun, I just want to end this inyo. At ayoko kasi yung parang mabitin kayo sa dulo na wala man lang ka-outro. Wala man lang akong papaalam kung bakit biglang naputol at kung bakit biglang parang ganun yung energy ko dun sa previous clip sa Little Hanoi. So yun, nag-decide po muna ako magpahinga. And kailangan energetic tayo and recharge kapag nagpunta tayo from here sa Vietnam.
going to Cambodia. Dahil tayo po ay mag-cross borders. So, by land ang gagawin natin. Hindi po by air. Hindi by plane. Okay? So, yun. Maraming salamat po sa panonood. And ngayon, iinom na muna ako ng gamot. Yan, yung gamot ko. So, uminom na ako ng gamot kanina. So, ito, vitamins lang tong Berocca. So, magbe-Berocca lang ako muna. Then, after nito is matutulog na ako. So, kapag ka natulog tayo is sana bukas ay maging energetic na tayo, okay? So, yun, maraming salamat sa panonood. And I hope kahit pa paano nag-enjoy kayo dito sa quick travel na to. Though, dapat travel series siya. Yan lang, super init talaga at hindi ko na kinaya. Hindi ako pinagkapawisan kanina, nakita nyo. So, ang init is yung parang inatake yung utak ko. Yung parang sumakit yung utak kong ganyan. Hindi dahil sa naiinitan ako na parang napapawisan. Hindi ganun. Yung nainitan ako sa utak, ganyan. Yung parang sumakit ulo ko dahil sa init, ganyang level. So, ibang scenario to compared dun sa mga previous scenario na nagbibintilador ako ng mainit, ganyan. Share sa inyo kung ano nga ba ang better, kung Hanoi or Ho Chi Minh, okay? Ang dami kasi nagtatanong sa akin yan. Kaya sasagutin natin yan sa next video. Then after that next video, we will go straight from Vietnam, from dito sa Ho Chi Minh, going to Phnom Penh, Cambodia. Okay? Maraming salamat. Don't forget to click like, comment, and subscribe. And mag-comment din kayo sa baba if ever kung meron kayong gustong sabihin sa akin, kung gusto nyo sabihin sa akin na kung ano pa man yan, kung meron kayong komento. Okay? So, babasahin ko yung mga comments sa baba. Okay? Maraming salamat. So, yun lang. Thanks!